Grabe. Ala, yan na. Safe ba to? May dala daw ba kayong mga damit? Naka-GoPro. Scary. Ang galing. Halang taas ng dati. Tingnan mo, talo ka ng mga dog. Wow. Ganda. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Save the date. Introducing Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centrix. Makakasama natin ang mga industry experts para tulungan tayong i-explore ang best agriculture venture para sa inyo. Okay, so andito pa rin tayo sa Vietnam at ang topic naman natin ngayon ay isang research institution ito or isang research ng isang farmer na about rice. So nagbi-breed siya. Yung pagkakaintindi ko so far, ika-clarify natin mamaya. Nagbi-breed siya ng mga rice niya, iba-ibang varieties. Tapos, yung mga napoproduce niya, yun naman ang binibili ng mga private sector at ng government nila. I don't know kung for distribution yun or for further research. Alamin natin. Habang wala pa sila, magmerienda na tayo. Jojobi! Jojobi! This one siniguelas, di ba? Hindi po. Plum. Jojobi, ma'am. Jojobi, pangalan niya. Ano yun? More on... Sa Pilipinas, Mansanitas. Yung mansanita. Hindi masarap yung plum. 100% what? Hindi ko alam. Tratak Matong. Parang yung, ano yung tawag doon? Turones di man yan. Thì cái mô hình là hợp tác xã bên đây chúng tôi là nông dân nhưng mà nghiên cứu khoa học về giống lúa ngắn ngày của Việt Nam. So he's just a farmer, but he tried to research the short-term rice for the Vietnam. Yeah, that the soil is more and more sour. Yeah, to the wild bird. They got the bird park there. Yeah, and today we got the seminar at the bird park. So bird park, that is like a Ramsar area for Vietnam, and that is the conservation area for the wild birds. Grabe. Ala, yan na. Safe ba to? May dala daw ba kayong mga damit?
Naka-GoPro. Scary. Ang galing. Hala, ang taas ng... Dati tingnan mo, talo ka ng mga dog. Wow! Ganda. Okay, so once again, you check, don't leave anything here. After po ng boat ride natin doon sa river, nakarating na po tayo dito sa ating location. Pagod. Libas. Masarap to. Libas po tawag yan, ma'am? Oh, libas. Alam mo yung libas? Yung parang sinigwalas? Hindi. Libas is good for making laing. So after po ng maabang trip natin, bus ride na 1.5 hour, tapos nag-boat tayo. Nakarating tayo dito sa location. Snack muna. Binatog. Tingnan natin anong difference ng binatog nila, sir. Lasang mani. Ito yung ina-harvest nila doon sa ano, sa Para siyang mani. ito yung lotus seed. His name is Mr. Tuan, and he's the manager, and he will introduce all of the process here and all of the cooperative, the manager of the cooperative, and he want to introduce to you all of the thing about your cooperative. Ito yung sinasabi ko sa inyo, pag naghahanap ako ng funders ng programs, na pinipili nila Vietnam, Cambodia, may credibility sila na maisasagawa nila yung programa. Well documented, may result, pati yung results well documented. Sa atin humihinto yata sa implementation, o hindi pa, before implementation. Pagka alam na nilang tataas yung tubig, sumasaya pa sila kasi magdadatingan yung mga turista, may bago silang pagkakakitaan, yung mga isda darating din, yung mga ducks. Di ba? Yung positive thought na, oy, hindi disaster ang pagtaas ng tubig, hindi disaster ang pagbaha. Aquatic plants. Aquatic plants. Ay, Dito na tayo, ma'am. Para ano? Dito na lang tayo. Para Chill. duck lang naman yun, sir. May duck din ako eh. Hayaan nyo na silang pumunta doon. Yung mga hindi pa nakakita ng palayan, pwede. Oo. May ganon. Meron bang nagpa-farm doon? Yakun? Wala. So wild lang yung yakun. Pero kinakabahan ako, baka mamaya hindi tumubo dun sa area niya. Dito matutubo Kasi siya. highland yun, highland crops yun. Highland crabs ang yakun. Mainit. Hindi bali yung aming bundok. Ano talaga matarik. Pero yung klima. Oh. How about Oh, ube, ma'am? pero Ube konti- or konti lang muna. Konti lang. Experience Sabihan mo. mo na. Experiment mo Para muna. mamatay man. Hihingin lang natin Ay, muna. Para pag ubra, saka natin orderan. Nakatubo na yun. Wala, pahanap tayo sa bundok para humugot lang. Kamuti ba yun? so yung binebenta sa Baguio na nakaganon-ganon, pwede mo na rin itanim yon. Parang kamuting kahoy yung source. Pero I don't know kung- Parang cutting siya? Parang yung nakikita namin doon. Kasi ang ang dahon niya parang sunflower. I'll check. Oh. Kasi hindi pinapansin. Pinapansin pero inaabangan ng mga lowlanders sa Talaga. Nadadaanan ko lang sa Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe. Baka may sa Maliko, baka meron doon. Pwede. Maliko ka dumadaan. Hindi pupunta. Pagdating namin, pupunta kami ng Maliko. Sir, anong muna introduce muna, sir? Hi, good morning. Ako po si Joel Sevilla from Alfonso Lista, Ifugao. Yan. Ang Alfonso Lista ay isang malawak na rice field katabi ng Isabela, ng Magad Dam. Yan.
Ayan. At nakarating na rin tayo doon sa Alfonso Lixta. Sir, gaano kalaki yung hacienda mo? It's a family property naman yan. Okay. 25 yung owned Okay. property. Then extra. Oo. Pag 25, ano na yan, hindi na yan Small time. yung nalulugi. Hindi na yan. Na yung 25, pwedeng kumikita na yan. Pwede na. Kumikita. Pwede ka na bumili ng mga Agricultural drone. Yeah. Pwede na. Oo, kaya na. Kaya na. Engineer pa siya. Oo. So, kamusta sir yung venture mo sa farming? Well, okay naman. It's not surviving. Part na ng nakaka-cope up na. May kita naman. So, may dati ba na struggle yung Dati farm? nang walang mga equipment. Medyo mahirap kasi maghanap ng tao. Yan na talaga. Anong tanim mo? Palay. Rice. Kaya yan tingnan eh. Mas maganda yung rice ni sir eh. Pero yan yung terraces. No, it's a flat. Kasi nasa Lowland. central kami ng Isabela. Actually part ng Isabela nung una yan. And then kinuha ng Ifugao. Yung Lowland pa Pero sila. Ilocano ka talaga. Well, Hangaan nga di taga Baguio. Okay. Sir, ba't ka sumama dito sa tour? ano lang, nakita ko sa vlog mo kasi sir. Okay. Parang maganda yun kasi kasama si Sir Buddy. So first time ka Yes, first sumama? time. First time sa Okay. ILT. Sa ILT. Yeah. Ano kumusta naman ang feedback sa ILT at saka dito specifically itong tour natin? Doon sa rice. Pero yung nakita ko rito, medyo above par naman yung sa amin. Sa amin, sa area namin. Kasi ang area ninyo rice granary yan eh. So, kompleto yung irrigation, ganyan. Kaya talagang maganda yung production. May irrigation kami from Magat. Magat River. Okay sir, thank you so much. Thank you. Okay, next po. Totoo, ilalagay nyo yan sa vlog? Ama! Kasi wala pa ako nako-content eh. Ilang araw na tayo dito. Ma'am, introduce po. Well, good morning, good afternoon sa lahat po ng nanonood. I'm one of the fan talaga ni Sir Buddy since then. Opo. Kahit wala ako dito sa Pilipinas. So, but my farm, a little farm from Oriental Mindoro. And okay naman yung farm ko. Kaya lang talaga sabi nga kailangan talaga ang farming takes time. Yeah, totoo yan. Tsaka kailangan marami kang pasensya. Totoo rin po yan. Pa, kung hindi yun ang line mo, huwag ka na mag-farming. Mas totoo ba yan? Kasi kung napipilitan ka lang, kung gaya-gaya din lang, ay wag na lang. Ma'am, yung full name po muna. Ay ako po ay kilala ako sa Linda Semera. Yeah. So, mas kilala ako doon, sir, sa pangalan na yon. Opo. Pero sabi nga, may other half ako. Huwag ko na lang i-mention yun. Ang apelyido niya ngayon sounds Chloe. Okay. Okay. So, base ho kayo sa Canada talaga? Opo. But I stayed more of the time dun sa farm ko. Dito na sa farm. Sa Oriental Mindoro. Maganda rin ang Mindoro kasi ano siya kilala ang Mindoro na source ng mga crops sa mga major bagsakan sa Manila. Yes, fruits. Oo, fruits, vegetables, root crops, di ba? Kilalang kilala ang Mindoro. Yes. Maraming mga biyahero na per town meron talaga silang bagsakan na kinukuhanan. Opo, oo. So, talagang ang Mindoro sa ngayon ay really, I can tell that they are really improved na. Talagang upgraded na. Nandun na. So, may kaunting puno ng mango, lansones. Lansones, ma'am. Maganda ang rambutan lansones sa Mindoro. Opo. At saka may lunggan din, may avocado din. Sobra-sobra pa yon kung lahat pupunta doon para kainin pag namunga, sir. May pinya din kasi talagang mahilig ako magtanim. Okay. Pero yung namunga yung mangga ko, talagang namunga siya ng madami for the first time. Hindi ko siya
kumbaga hinintay ko yung maturity ng mango ko na saka ko pinabunga. So hindi ko ine-expect na akala ko yung mango na yan is for family laang. Pag umuwi yung mga anak ko, related ganyan. Pero namunga talaga sir na madami. So ang ginawa ko, binenta ko rin yung iba sa mga kaibigan ko sa bangko, sa opisina. Yung iba, yung malapit na grocery sa amin. Binagsak ko na lang ng 25-20 per kilo kaysa naman mabulok. So, sobrang dami. Sobrang dami. Pero nung umalis ako last year, nung bumalik ako ngayon, so sad. Walang bunga ang mangga ko. Ano ba yan? May ilang years ang pagitan nun? Ano pong ilang yan? Bali, 1 year? After 1 year? Kasi posibleng nagpahinga. hindi po sir, gawa ng weather. Nagbago. Umulan ng umulan. Nalaglag ang bulaklak. Naglaglagan ang mga bulaklak. I see. Oo. So ngayon, may rice mill ako, working but not operating. Wow! Alam na. Alam na sir, di ba? Ikaw din, di ba? Alam mo yan. Okay. Working but not operating. Oh. You know what I mean, right? Dahil wala tayong tao. I see. Mahirap. Okay. Ma'am, ano po advice mo doon sa mga viewers natin na ikaw na-try mo rin ang farming venture? Well, para ho sa akin, talagang maganda ang farming. Dahil agriculture talaga ako. Agronomy, yung agronomy Major ako. po kayo sa UP Los Baños ba? Hindi po, sa Bicol. Bicol. Ngayon, ang pinagkakakitaan ko ngayon doon sa farm ko ay yung aking piggery business. Especially this time na mataas ang presyo ng baboy. Oo. Talaga sir, sabi nga worth. So, worth na nakikipag-risk ka, mama. Kasi oo. mataas ang risk ngayon. Opo. Pero nung nag-ESF naman sir, hindi naman ako sir kasama doon sa mga namatay. Kasi since din na nag-alaga ako ng baboy, yung piggery ko talagang may net na siya. Nakakulong na talaga siya. Dahil pag umanak si baboy ko, doon talaga ako natutulog. I see. Yeah, ako mismo, hindi ako nagtitiwala. Even may alalay ako. So ngayon, especially kaya pa third time ko itong nag-attempt ako na sumali dito sa ILT. So talagang kinatsap ko talaga to. Ang masasabi ko lang, it's really worth, really thankful ako na naka-join ako dito. Especially nandito si Sir Buddy. so lahat ng viewers ng kay Sir Buddy, hopefully lahat kayo mag-join at supportan din natin si Sir Buddy sa kanyang online business. Thank you, ma'am. Thank you so much. Po, and thank you, Sir Buddy. Apa. God bless. Ma'am, first pakilala muna. Okay. Ako si Cecil de Guzman. Nagbabakasyon lang ako from US. Kasi, From US? Yeah, may pinunta na akong asikasuhin sandali. Pero before ako nagpunta dito, nakita ko yung vlog niya Announcement ni Ma'am Sel. Ni Ma'am Sel. Sabi ko, ay-attend nga ako noon. Kaya nakipagpalipa ako ng mga bakasyon. Kasi although pinapabakasyon ako dito, kailangan ko pa rin mag-work. Online. Kasi I see. nag-work ako as utilization management ng nursing ng Johns Hopkins. Kaya big time pa. hindi naman. Okay. Kaya, yun. Nakita ko ang ganda naman kasi ako mahilig talaga mamasyal sa mga ganito. Although mahina na rin kasi nga hindi naman kaya yung strength ng Saan po yung farm ninyo, ma'am? Doon sa La Union po. La Union. Kay Ilocano gaya. Kay Ilocano tayo. Tapos itiin rugime nga imula. We started with agarwood. Okay. Ito yung sabi mo 3 years na yung agarwood mo. 3 years na. Ilang hektarya, ma'am, ang agarwood mo? 8 hectares yung property namin magkakapatid. Nag-start kami ng 1,400 na trees. Wow. 1,400 times 1 million per tree. Sabi nila ha, hindi galing sa akin yan. Hindi man ako naniniwala pa. Puno-puno lang. Hindi naman. Siyempre, malay mo lang. Kasi siguro yung sa generation namin, hindi na namin papakinabangan masyado. Siguro yung next, pampamana. Kasi yung anak ko naman ang talagang nagka-interest niyan na nagbigay ng pang-invest. I see. Kasi
siya hindi interesado sa mga business, hindi siya interesado sa mga ganyan. Pero nung nakita niya si Doc M. Oh, I see. Ayun, sabi niya, sige. Oh, so through Doc M itong plantation ninyo? Yung umpisa, hindi. Bumili lang muna kami ng pero nakipag-affiliate na kami sa kanya. Ngayon. Okay. Doc M. Kasi Doc M. Ayan, malapit ng event ko. Biglang ganun. Joke lang. Kailangan maging maganda yung ating inoculation para talagang totoong maging milyonaryo. So, nag-try na kayong nag-inoculate so far? Hindi pa, kasi pre-na-process namin yung wildlife permit. I see. So, aside from agarwood, ano pa pong laman ng farm, ma'am? Merong mga bananas, lemongrass, konting rice. Tapos bumili kami ng, aside from yung sa family namin, meron kaming sarili din na binili. Naglagay din kami ng agarwood. Pero yung aming portion kasi nung nabili nung lote, matigas. So gumagamit pa kami ng backhoe para i-hukay. Pero ang mahal ng labor, yung pagbabackhoe. Pero sabi, lately, na-discover nung yung caretaker namin na meron palang portion na maganda, basta linisin mo lang. So pinalinis namin yun para doon na ilagay yung ibang agarwood na hindi pa naitanim. Okay. So ang prayer namin is sana talagang totoo yung agarwood na kumita. Oh well, maraming challenges yan. So, aside from napalaki mo yung tree, kailangan mong mag-inoculate, tamang inoculation. Tapos may timing siya kung ilang beses kang nag-inoculate na kailangan consistent para hindi mag-recover yung tree, para hindi mawala yung sinaksak mo sa kanya na material. Oo, and then ang next na challenge yan, pag hinarvest mo yung tree, sino ang magka-carve para kunin mo yung agarwood. So another skill po yun. Iti-train mo na naman yung yung tao. And then kung meron kayong kausap na sila ang magma-market, okay. Pero kung gusto nyo rin kayo ang mag-market, syempre hanapin nyo rin yung market. Oo, hanapin din. Pero at least committed naman na kami kay Doc M. So at least medyo guaranteed naman na yung buyer later. Hopefully kung maganda talaga yung magiging product nung yung magiging resin. Yung agarwood mismo. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. One, two, three. Something. One, two, three. Hybridization ang punot dulo. Masyadong matatalino kaya puro hybrid eh. Talagang may kasalanan yung hybrid. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.